dahil sa may ilan na nakalaban si Naoya Inoue, lalo na nitong mga huling laban niya na mga labang takot ang mga ginawa nung nakaharap nila si Naoya Inoue. Katulad ang nooy Unified WBC WBO World Super Bantamweight Champion Stephen Fulton, lalo na itong Briton na si Paul Butler na talaga namang kitang-kitang pagkatakot niya kay Naoya Inoue. Puro takbo ang ginawa. At isa pa ang ating kababayan na si Michael Dasmariñas na sa umpisa pa lang ay kitang-kita na natakot siya. Kaya tuloy dito sa final press conference na naganap kahapon ni Inoue at Tapales ay may nagtanong na media. Ang tanong niya kung magiging defensive fighter na lamang ba siya para survive ng laban. Pero ang tugon ni Marlon Tapales sa katanungan nito, sabi ni Tapales, tulad ng sinabi ko po sir, gusto kong manalo. Hindi po ako mananalo kung palagi lang akong nagdedepensa at tsaka tama yung training ko. Alam ko kung ano yung dinala ko dito, so talagang lalaban ako. Ito na nga yung sinasabi ni Sean Gibbons na kinakailangan para matalo mo si Naoya Inoue, ang magkaroon ng matibay na mentalidad, determinasyon na manalo. Nasabi ni Sean Gibbons na meron daw nito si Tapales. Sinabi na ni Tapales na hindi siya nagpunta sa Japan para ibigay lamang ang kanyang belt. Bibigyan daw niya ng malupit na laban si Inoue at kumpiyansa pa nga siyang mananalo dahil sinabi niya ng open workout noong mga nakaraang araw na 2,000% natatalunan niya si Inoue at sinabi rin ni Sean Gibbons na 200% naman natatalunin ni Tapales si Inoue, na pinagtawanan pa nga ang sinabing ito ni Sean Gibbons ng mga Hapon. Sinabi na rin ni Sean Gibbons na hindi raw sila matutulong si Tapales, na baliw daw ba ito na hindi natatakot kay Inoue. At ang sinagot ni Tapales ay baka nga baliw siya, sabay tawa. Syempre alalahanin natin na malalakas ang parehong kamao ni Tapales at may one punch knockout power siya. Nasabi na nga ng mga ilan na ang dadalhin na kalamangan ni Tapales sa laban ay ang kanyang pagiging awkward. Awkward ang mga anggulo niya at ang kanyang one punch knockout power. Kakaiba pa nga ang nangyari dito sa final press conference nila dahil hindi tumitig si Inoue sa mga mata ni Tapales. Samantalang si Tapales tumitig sa mga mata ni Inoue. Ang tinitigan ni Inoue ay ang mga belt ni Tapales. At ang kakaiba pa dito ay kaagad-agad kinamayan ni Inoue itong si Tapales. At hindi na nila ginawa ang normal na magharap o mag-face off sa harap ng kamera. Kaya ano kaya ang ibig sabihin nito sa magiging resulta ng kanilang laban sa Martes, December 26 sa Ariake Arena, Tokyo, Japan? Tignan natin. Malaking motibasyon din para kay Tapales ang mga moral support ng mga nakapaligid sa kanya tulad ni MP Promotions President Sean Gibbons na dinala pa niya ang kanyang buong pamilya para saksihan daw ang malaking kasaysayan sa Pilipinas na kung manalo si Tapales ay magkakaroon ng unang undisputed champion sa Pilipinas, na kahit ang greatest of all time na Pilipino, ang nag-iisang 8 Division World Champion Manny Pacquiao ay hindi nakamit. Abangan naman natin bukas ang kanilang weigh-in at tignan natin kung matutuloy na ba na mag-face off sila sa harapan ng mga tao at kamera. Kaya siguro nasabi ng tatay ni Inoue na si Shingo Inoue na nung unang nakita niya si Tapales sa open workout nito ay sinabi ni Shingo Inoue na wala daw siyang naramdaman na aura kay Tapales dahil nga hindi masyadong nagpakitang gilas si Tapales sa kanyang open workout. Dagdag pa nitong tatay ni Inoue na hindi daw nakakatakot si Tapales katulad ni Fulton. Kumbaga pinapataas niya ang kumpiyansa nila ng kanyang anak. Kasi kung at dito rin sa final press conference nila ay hindi rin nagpakita si Tapales ng kabangisan. Ngumiti lang ito kay Naoya Inoue at nakipagkamayan din agad. Hindi katulad ni Stephen Fulton na nagpakita ng aura bago ang laban at nagpakita agad ng angas. Pero yun pala tatakbo lang sa laban at nagpabugbog lang. Katulad ng pagdala ni Sean Gibbons ng kanyang buong pamilya para saksihan ang laban ni Tapales. Kasi matagal na raw nilang kasama si Tapales sa kabiguan at tagumpay ng kanyang karera. Ay tumungo rin ang kapatid ni Tapales sa Japan mula Canada para bigyang suporta si Marlon Tapales sa kanyang napakalaking laban. Ganon din naman ang hinihingi ng Team Tapales sa sambayan ng Pilipino na sana'y pagdasal siya at suportahan siya dahil kapag nanalo siya, karangalan ito ng bansang Pilipinas, muling maibabalik ang panahon na tayo ang nag-aari sa boxing nung kasagsagan at kalakasan ni Manny Pacquiao. Ito naman ang mensahe ni Marlon Tapales sa lahat ng boxing fans.
Sabi niya, abangan nyo ang laban namin ni Inoue kasi exciting ito ang laban na to. At saka pareho kaming gustong manalo, lalong lalo na ako para makagawa ako ng kasaysayan sa Pilipinas. Ito nga ang maging kauna-unahang Pilipino na maging undisputed champion. At si Inoue din naman, kasaysayan din ito para sa kanya dahil siya din ang magiging kauna-unahang Hapon na maging 2 division na undisputed champion. Bukod kay Tapales ay meron pa tayong isang kababayan na lalaban din sa parehong event ngayong Martes. Ito ay si Angas ng Cebu, John Paul Gabonilas, na may record na 10 wins with 7 knockout at 2 losses, na bago ang talo niya sa huling laban niya dito sa ating isa pang kababayan na top prospect, napakalakas sumuntok na si Mel Fardo, ay nagtala itong si Gabonilas ng 8 diretsong panalo at pinapangako niyang babawi siya kontra sa Japanese fighter Kanamo Sakama na mukhang kinakaaliwan din ng mga Hapon, top prospect nila, na may record na 8 wins with 7 knockout at walang talo. Exciting fighter nga, isa lang ang hindi niya na knockout sa lahat ng nakalaban niya. Kaya sana ma-upset din ito na Gabonilas at muli siyang makabawi. Ito naman ang nakikita natin dito sa laban ni Inoue at Tapales. Nung huling laban ni Tapales kay Murodjon Akhmadaliev ay nakita natin na sa unang parte ng kanilang laban ay hindi makatama sa Akhmadaliev at napakaganda ng timing ni Tapales at marami sa tirada niya ay pumapasok at tumatama kay Akhmadaliev. Sa dahilan na tingin natin ay dahil sa unang parte ng kanilang laban ay napakalakas pa ng stamina ni Tapales. Pero sa uling parte ng kanilang laban ay dun na natatamaan si Tapales dahil tingin natin na kinakapos na siya ng hangin. Ang ibig sabihin natin dito mga lods, na kung tunay nga ang sinasabi ng Team Tapales na lampas 100% na nga ang kondisyon niya at lumakas ng kanyang stamina dahil nga ang pinagtrainingan nila ay sa napakataas na lugar sa bundok ng Baguio City. At dahil nga sa malakas na stamina ay mapapalaki ang tsansa ni Tapales na talunin si Inoue. Kasi makakaya niyang magawa ang kanyang mga taktika kung saan hindi nakakatama sa kanya si Akhmadaliev noon at lagi niyang natatimingan si Akhmadaliev. Pero syempre iba sa Akhmadaliev kay Inoue. Medyo malayong mas mabilis si Inoue at mas malakas kay Akhmadaliev. Ang malupit kay Inoue yung kanyang short punches na nakakapag-knockout ng kanyang kalaban. At syempre ang kanyang signature na punch, ang kanyang body shot na marami na rin pinatumbang kalaban. Katulad ng ating alamat, Nonito Donaire, at ang ating kababayan sa Michael Dasmariñas na biktima ng body shot ni Inoue. Pero may mga ilan na nagsasabi na si Marlon Tapales ang pinakamahirap na makakalaban ni Naoya Inoue sa kanyang karera. Tignan natin bukas, December 26. Hindi din natin dapat pagbasehan ang unang laban ni Donaire at Inoue sa kakayahan ngayon ni Inoue dahil ibang iba na si Inoue ngayon kaysa dati. Humusay na at lalong bumilis at lumakas si Inoue ngayon kaysa dati. Na nung unang laban nila ni Donaire, na binasag pa ni Donaire ang ilong at orbital bone ni Inoue at muntikan pa niya itong ma-knockout. Pero nung rematch nila nung June 7, 2022 ay talagang winasak niya si Donaire. Tinapos lang sa round 2. Pero syempre ibang iba na rin ngayon si Tapales. Sabi nga ni former long time super flyweight champion Jerwin Ancahas, siya ay dating naka-sparring ni Tapales noon pa at hanggang ngayon ay sinabi niya na ibang iba na daw si Tapales ngayon. Humusay na at naging matured na, naging mautak na. At sinabi rin ng ating isa pang kababayan, former world title challenger Vincent Acero Astrolabio, na naka-sparring din si Tapales sa paghahanda kay Inoue, ay sinasabi niya na napakalakas daw at napakabilis ni Tapales. Hindi daw makita ang kanyang mga suntok, kaya kapag nakipagsabayan daw si Inoue ay may tulog siya kay Tapales. Kaya dahil sa mga sinabing ito ni Jerwin Ancahas at Vincent Astrolabio ay nagiging exciting ang labanan ni Inoue at Tapales. Ito naman mga lods ang mga clippings ng mga pinag-usapan natin kanina. Dito talaga si Champ Tapales na inanakaut si Inoue talaga sa laban nila. May kakalagyan talaga si Inoue kapag sasabay sa galaw ni Champ Tapales. Pag papasok siya, ganun. Ang message ko sa lahat ng boxing fans, especially here in Japan, abangan nyo yung laban namin kasi excited yung laban na to at saka pareho kaming dalawa gustong manalo, lalong-lalo na ako para makagawa ako ng history sa Pilipinas. A question for Tapales.
Tagalog. Marlon, anong pinaka-concern mo dito sa laban na ito? Baka mamaya hindi kaya maging defensive na lang tayo, makasurvive na lang para matapos ang laban. Hindi naman ganun kaya? タバレス選手にお聞きしたいと思います。これからの試合で、一番の懸念となっているのはどうでしょうか。ディフェンスに、なってしまって、それで試合を、終わらせようという形にはなってしまわないのでしょうか。Tulad ng sinabi ko po sir, gusto kong manalo. So, hindi po ako mananalo kung palagi lang ako nagdidepensa. At saka, tama yung training ko. Alam ko yung ano yung dinala ko rito. So, talagang lalaban ako. Talagang malaki yung purpose. 200. 200. No. The Filipino. Me 200. Your whole team seems very confident and loose. Sean seems very loose. He says, unlike these other guys, you have no fear. Why? Are you crazy or are you just that good? Maybe. Crazy is dangerous. But feeling good. Ito naman mga Lods, panoorin natin ang huling laban ni John Paul Gabonilas, ang angas ng Cebu, bago siya matalo kay Miel Fardo, kung saan ang kanyang kalaban ay si Wandy Freeman Hulu na taga Indonesia para sa bakanteng WBO Asia Pacific Youth Light Flyweight. Dito binugbog ni Gabonilas ang kanyang kalaban at tini-KO sa round 6. Panoorin natin ang huling 2 rounds ng kanilang laban. Saludo ko sa mga to, gagaling. And nakatayo yung mga karamihan ng mga tao dito because they expect something great and they expect some highlights. Pero tata mo yung overhand ha, abang-abang mo yan pag nakababa yung kamay ni Gabonilas. Malakas yun ha. Oo. Binibitawan ni Hulo. Buti na lang magalaw yung ulo ni Gabonilas. Pero again, I like the jabs. Whoosh! Matibay din. Right, that's a good punch there by Gabonilas pero parang wala lang kay Wandy Freeman. Ay, best na. Nag-aalap Rusty na naman. Nakahiti pa. Oh, good left jab there. And the jab. Yan yung ano. Yung reach advantage kasi yung ginagamit. You can see his stance. Diba? Here's the thing bro. Hindi pa na nga tama yung suntok. Parang tatatamaan ka na. Ngingitian ka ba naman? Susuntokin ka. Ang iya talaga. Nakakapi ko, no? That's what you call angas. And it plays to your head. Yeah. It plays to your mind. Yeah, another jab. And the jab keep raining. Tumatay na ito ng hope feeling ko eh. Hinihintay niya pumasok eh. Counter puncher. That's what Hulo has been doing for the last 3 rounds. Nahihirapan kasi. 1 minute na naman tayo sa round na ito. Round number 5. 8 rounds na ito ah. Under a minute here. Body shot. The right straight. Yan yung lethal touch ni ano eh. Ni Gabonilas. Right straight na yan. Pero ang ganda kasi ng ano ng attitude dito ng ano. Nakataas lagi yung jab pa yung babanat sa kanya. Yung jab. Nahihilo na. Naku. Pasok na naman. Yung jab. Kaya inuulit-ulit yung jab eh. Yeah, that's right. Left jab, no? Kakaiba to. Yung jab pa ba ang titira sa kanya? Jab is not considered a power punch pero na out of balance siya dun sa jab kanina. Wandy Freeman siya naman. But still, this guy still standing. With all the punches he's received, yun yung sinasabi mo, kondisyon. Reset dito si Canto Gabonilas but the jab attack has been working for him. The jab. Ayan o, nasa kamay lang o. I love it! Jabbing his way. Silent. Wow. What a showmanship on the ground there for John Paul Gabonilas. Around 15 to 16 left hand jab. Look at that jab, well done. That is what I will call it. Left jab, well done. Yes, sir. Alam mo, ayan ang mga paborito.
remember this moment, nag-picture taking kami kaya medyo tumimik. Juan Di Freeman attacking. Hindi ko na masyado gusto yung position ko kasi hindi ko masyado makita eh. Kaya tumatayo ako, pasensya ka na boss ha. And dito tayo sa screen, mas klaro. John Paul Gabonillas, again, the eye nangangas eh. Kita ko na eh. You know, he's getting the jabs, ano? Nilalaro lang niya yung jab eh. Uy! Out of balance. Uy, napangiti. Natamaan din siya doon. Natamaan. Left hook there by Juan Di Freeman. He needs to be careful in that one. Don't be too overconfident. Thou shall not. Kumpiyanz! Really, this guy from Indonesia, Juan Di Freeman, he has that power. Buti na lang, nataas ka na eh. Ganun yung balik eh. Good defense. The head movement. Yeah, the head movement. Ang galing. Reflexes yun. So fun to watch. Tiangas ng Cebu. At yung mga tao dito, ito na ba ang simula ng katapusan? Ayan na lang, nakababa na yung kamay. Ayan na, ang angas. Juan Di Freeman, I'm gonna salute this guy with all the punches landed in. He's still left standing. The condition of this guy, I'm gonna salute both hands. Yeah, well, man, the condition will get you through the rounds, but at this moment, he needs to be able to get back because now he's getting pummeled with the right hand. Kanina jabs, ngayon pati right hand tumatama na. And the cerebral attacks of John Paul is here. At lahat ng mga tao, another hit, another run. Talon! John Paul needs to be careful not to be overconfident here. Baka kasi siniset up niya lang siya. For sure, brother. For sure. Papakaba. Inaapangan niya for sure. Oo. Napapatama siya. Ito si Juan Di Freeman. To really land that good uppercut or yung left hook niya. Kasi nga, again, mahirap na dito manalo si Hulu for the scorecards. So he will need to have that one-man punch power